Mga sangkay, mukhang gumagana po ngayon ang sekretong estratehiya ni Leni Robredo. Alam niyo kung bakit? Lumabas po ang bagong survey ngayon. So ito pag-usapan po natin kasi lumabas po yung bagong survey sa pagkapangulo for 2028. Bagamat maaga pa mga sangkay pero mahalaga po na makita po natin ang numero. No? At ngayon, isa lang ang masasabi ko. Gumagana po ang strategy ni Leni Robredo. Ako mga sangkay, hindi po ako makaleni ha. Lagi ko po itong sinasabi, hindi po ako makaleni. Pero nakikita po kasi natin yung momentum. No? Tingnan po natin to, mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito na nga mga sangkay. Ito po yung ganap ngayon. Lumabas yung survey. Ito yung survey. Mamaya, pagkatapos po natin mapanood to, titingnan natin kung anong strategy ang ginagawa ni Leni Robredo. Okay? Ngayon, eto, tingnan po natin. Nilabas na ng Okta Research ang bago nitong survey para sa 2028 presidential elections. Nanatiling number 1 si Vice President Sara Duterte na may 33%. Pero bumaba ang score niya ng 5 percentage points kumpara sa survey noong huling quarter ng 2025. Kumahabol si Vice ng Naga City Mayor Leni Robredo na may 21%. Umangat ng 13 percentage points si Robredo mula sa nakaraang survey. Pumangatlo naman si Manila Mayor Isko Moreno na may 10%, sunod si Senator Raffy Tulfo na may 9% at si Senator Bam Aquino na may 4%. Isinagawa ang survey noong March 19 hanggang 25 sa 1,200 na respondents. Okay, so yan po yung survey na bago. No, lumabas po yan mga sangkay. At may kagulat-gulat po na nakikita po tayo dito. Ito din yung balita mga sangkay. Mula po ito sa GMA News. Tingnan po natin kasi, alam nyo, may sikreto po ditong ginagawa si Leni Robredo. Tingnan nyo lagi yung mga galaw niya mga sangkay, kung ano po yung mga binobroadcast niya, ano yung sinasabi niya. Nandun po mismo yon. Ngayon, ito, pakinggan po natin to mga sangkay. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa pinakahuling survey ng Okta Research kaugnay ng 2028 presidential elections. Pero lumiit ang lamang niya sa papangalawang si dating Vice President Leni Robredo. Lumiit yung lamang. Na umakyat naman ng mahigit 10 puntos. Saksi si Ian Cruz. Sa pinakahuling survey ng Okta Research tungkol sa pre-election preferences sa 2028 elections, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa 26 na posibleng tumakbong presidente na ibinigay ng Okta. Pinili siya ng 33% ng mga respondents. Double digit ang lamang niya sa pumangalawang si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na may 21%. So, 21% yung kay Leni. Pero tingnan nyo to. Plus 13%. Pero kung ikukumpara sa resulta noong fourth quarter ng 2025, makikita ang pagbaba ng resulta ng bise ng 5%. At pag-akyat naman ng numero ng alkalde ng 13%. Oh, you see, mga sangkay? Ito po yung pagbabago ngayon ng ano tawag dito? Survey sa dalawang babae kasi wala tayong choice. Puro babae po talaga yung nasa ano ngayon mga sangkay. Pumapangatlo si Isko Moreno pero si Isko ayaw niya eh. Kaya nga sabi ko, kung si Isko Moreno hindi tumakbo noong 2022, malamang siya ngayon yung number 1. Tumakbo eh. Nanggigil eh. Ngayon, nawala po tuloy. Nasa spotlight pa rin siya. Pero pangatlo mga sangkay. Pero kung hindi siya tumakbo noon, baka susunod na po siyang presidente. So ngayon, mga sangkay, bumaba si VP Sara ng 5%, negative 5%, plus 13 naman po si Leni Robredo.
umakyat si Lenny, bumaba si VP Sara. Bagamat 2 digits pa rin po yung lamang ni VP Sara, pero malapit na po, bumababa. Mga sangkay. Ngayon, anong strategy ni Leni Robredo? Eto, mga sangkay, tingnan po ninyo. Ito yung balita nakaraan. Pakinggan po natin. Umaasa pa rin ang ilang kaalyado na Umaasa pa rin ang ilang kaalyado. tatakbo sa 2028 presidential race. Sinaga City Mayor Robredo kahit desidido siyang maging re-electionist na lang. Dapat anyang wag umasa sa isang savior, sabay banggit sa mga pwedeng tumakbo sa 2028. Oh, di ba? Pakinggan nyo lang. May nabanggit ding mga mayor na pwede kung nasa edad na. Nakatutok si Mav Gonzalez. Buo na ang desisyon ni Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo na huwag tumakbo sa pagka-presidente, vice-presidente o senador. Ever since man, pag kandidato kong Naga, klaro sa kuya, na din ako mabalik ng national. Si Manghabo sa kuya, nangungutya na nahiling binangayayan, mabaribay man ang isip. Oh, eto mga sangkay. Ang sabi niya, yung mga ayaw sa akin, nangunguntya na, nakita na namin yan, magbabago lang naman ng, babago lang naman ng isip. Mabaribay man ang isip. Ang plano niya, maging re-electionist sa 2028 dahil nakikita niyang mas epektibo siya sa lokal na pamahalaan. Matagal na anya niya itong sinasabi sa mga kaalyado niya. Kasi hiling ko dapat haliun na ito bagang mentality na pero may sarang savior. Oh, sa tingin ko, dapat alisin yung mentality na may isang savior dahil wala namang ganyan, wala namang monopoly sa kakayahan. Na may man arog ka yan. May man arog ka yan. May man monopoly kang kakayahan. Katunayan, marami aniyang pwedeng tumakbo bilang presidente sa 2028 na handa niyang tulungan. Katakol man kaya ang pwede. Katakol man ang pwede. Sa grupo mi, si Risa, pero beses na nagsabing okay siya. Sa hiling ko, si Bob. So, nagbigay po siya mga sangkay ng mga option. Kasama sa mga option dito, sila, eto, si Vico Soto, kasama po, si Joy Belmonte, kasama po dyan sa option na sinasabi po niya mga sangkay. Yan o, sa tingin ko, Vico Soto would make a good president. Ang ano lang dyan ay talagang yung edad, mga sangkay. Okay, so, nagbigay siya ng mga option sa mga tao. Alam niyo yung strategy na to, hindi po iba sa strategy ni former President Duterte ng 2016, no? Na ayaw niya. Hanggang sa marami na po ang at that time, guys, sino ang nangunguna? Binay. 2016 from 2015 dire-diretso po 'yun until 2016. Binay ang nangunguna. Same sa story ngayon. Sara Duterte, Vice President. Mula pa po nung una, mga sangkay na mga survey, siya po ang number 1. Then, anong nagpabago ng lahat ng survey? Nung kakatawag ng mga tao na tumakbo si former President Duterte, umangat sa survey. Nasama na po siya sa listahan. Until, mga sangkay, nung nagdeklara siya na tatakbo siya, biglang bumulusok yung lamang nun kay Binay. At ang nangyari pa nga, naunahan pa po si Binay ni Marojas na tumatakbo din at that time. So, same ng story ang tinatahak ni Leni Robredo. Ito yung sekreto. Itong ayaw niya. Ang tingin ko nga dito, mga sangkay, pati yung grupo niya, baka alam din po ito. Na ganito yung strategy na gawin. Pakipot muna. Ipalabas natin na ayaw, na tayo ay nakikiusap na tumakbo siya. Kasi malaking hatak po yun sa mga mamamayan. 'Di ba? Malaking hatak yun. Parang very interesting itong si Leni Robredo. Sana mukhang magaling to. Sana tumakbo na siya. The more na nananawagan yung mga tao na, sige na, tumakbo ka na. May trigger po dyan eh. Matitrigger yung maraming tao. Then, tatawagin na po nila ng tatawagin si Leni. Tumakbo ka na. Sige na. So, mai-ignite yung maraming tao. Ngayon, sa survey, ito yung lumalabas sa survey. Tingnan po ninyo mga sangkay. Hindi po nagkakalayo na. Ayan, hindi na po nagkakalayo. Ayan. 33 si Sara, 21 si Leni. Pwede pa nga pong humabol si Isko kung
ano lang, mga sangkay, matindi lamang po yung kung tatakbo siya. Pero tingin ko hindi na tatakbo si Isko. Pero si Lenny ang malaking chance. Si Lenny may momentum pataas. Si Sara may momentum pababa. Isipin nyo sobrang taas na ito. Umabot pa nga po ng 50%, 60%. Nung una, ngayon mga sangkay, 33% na lang. So bumababa. At ang masama pa po dito kay VP Sara, nagdeklara po siya na maaga na tumakbo sa pagkapangulo. So maraming oras para magsawa ang tao, maumay ang tao sa kanya, while ang tao magiging interesado kay Leni Robredo ngayon na nagpapa-baby siya. Ito yung sekreto ngayon ni Leni Robredo. Tingin ko tatakbo yan mga sangkay at ito po ay bahagi lamang ng political strategy. Okay? Ano po ang inyong opinion mga sangkay? Comment down below. Imagine niyo na lang, kapag bigla pong, hindi pa yung tatakbo hindi pa yung tatakbo, hindi pa nagdedeklara. Pag nagdeklara po yan na tatakbo, bubulusok po yan. Kasi wala pa po siya sa option ng karamihan Ang matindi pa po dito, kapag si BBM, siya po ang kinuha ang kandidato. Yari na. Ako, hindi ako makasara. Hindi ako makaleni. Hindi rin po ako makasara, mga sangkay. Pagdating sa mga ganito, neutral po tayo, tinitimbang po natin. Pero ito lang masasabi ko, kapag magdeklara si Lenny na tatakbo, tapos dagdagan pa ng endorsement galing sa Pangulo, may makinarya, naku po, yari si VP Sara. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.